Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Okay, shout out sa lahat. Magandang araw, mayong adlaw sa atong tanan, sa atong mga subscriber nga na diha kanunay. Kanunay nga nagsuporta sa akong YouTube channel. Daghan kayong salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na muna maisa-isa kayo, pero alam nyo na kung sino po kayo na lagi po nagko-comment sa ating YouTube channel, sa ating video. So ito, mayroon na naman tayong, mayroon akong i-opinion or itong pari ng Balanga, Bataan, na itong si Bishop Rufino Sescon Jr. Mukhang tagilid si Marcos dito, mukhang pinaparinggan si Bongbong Marcos nito. Matindi ang nito kasi nagkakataon pa na piyesta ito ngayon sa Jesus Nazareno dyan sa Quiapo, at nagmisa ito at nandoon matinding binibitawan ang mga salita nitong bishop na to. Parang bishop din to sa Bohol, sa mga aba. Itong si Father Bishop Oy na nasa Cebu na ngayon. May video din to na binanggit din yung sinabi ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. At ito ngayon, itong si Bishop Rufino Sescon, binanggit niya yun, ang mahiya naman kayo. At hindi pa doon, gusto niya nang bumaba itong presidente na to. Ay naku, Bongbong Marcos. January pa lang to First quarter pa lang tanang itong mali ako Itong 2026. Mukhang itong pare na to, hindi to nagustuhan ng estilo ni Bongbong Marcos. Ito yung video niya na matinding binitawan niya ito. Pagnilayan natin ang uri ng pagbaba ni Jesus Nazareno. Una, siya ay bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Opo, bumaba siya ng kusa. Hindi siya ibinaba o pinadapa ni numan. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Ang pagbaba ni Kristo ay hindi bunga ng pagkatalo, kahinaan o pagkawala ng kapangyarihan. Ito ay malayang pasya ng pag-ibig. Kaya nga't sinabi uli sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Ito'y pasya ng pag-ibig, pagbababa ng kusa. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang lahat alang-alang sa atin. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na, tama na, maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo, bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba
ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. O, di ka nahiya, Bongbong Marcos, nito, pare na to ha. Paano kaya ang Iglesia ni Cristo nito? Ano kaya ang nasa plano ngayon ng mga taga-INC na eto naman, mag-i-impeachment na naman. At alam naman natin kung saan, di ba nabanggit ko nga to, na magkano ang mga budget nito ngayon sa mga congressman. May mga bonus-bonus pa sila ngayon na tagdag 2 million para ibang congressman yan, inaamin. Pero totoo yun. At ito na ngayon, itong simbahan na to. Alam mo, Father, kung totoo, seryoso kayo na bumaba, hindi yan bababa si Bongbong Marcos kung hindi rin kayo bababa dyan sa inyong mga hagdanan dyan sa simbahan. Pag lumabas kayo dyan sa simbahan, mga obispo kayo, mga pare kayo dyan na ayaw nyo kay Bongbong Marcos, lumabas kayo. Kayo ang unang lumabas para bababa. To, pag ito yung puro na lang kayo sa misa, ay hindi kayo pakikinggan nito. Gagaya na nangyari sa Iglesia ni Cristo. Pinakinggan man ni Bongbong Marcos. Hindi pinakinggan ni Bongbong Marcos sa Iglesia ni Cristo 2 beses na sinabayan nito ng Iglesia ni Cristo itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, ginawa ba ni Bongbong Marcos ang gusto ng mga taga-ANC? Hindi. At itong obispo na to, itong si Bishop Rufino Sescon dito sa Balanga, Bataan, kapag hindi kayo kumilos din, ano lang yun sa misa dyan, hindi yan, walang mangyayari dyan sa demonyo yan eh. Yung binabanggit ninyong ano na yan, presidente na yan. So kahit pa, ibalik rin nyo yung altar dyan, kapag hindi kayo lumabas, hindi yan bababa sa pwesto. Ayan nga, patuloy nga siya. Utang ng utang pa nga eh. Umirma pa nga dito sa budget ngayon 2026 na mayroong mga kainahinala eh. Tapos, ganyan lang kayo? Lumabas kayo una. Huwag kayong puro na lang kayo sa misa. O, hindi yan bababa. Sayang lang ang inyong laway dyan. Kagaya ko rin dito. Laway ng puhunan ko nito. Pero hindi yan, wala mangyayari. Pero ako dito, naglabas ako ng aking sentimiento. Kaya itong pare na to, itong obispo na to, ibang pare dyan, lalo dyan sa Cebu, yung si Father Ubod, ganun din yan. Grabe ang ano niya yan, ha? Pati sa humili niya. Inaano niya, nilakbit niya to ba? Sabi saya pa, nilakbit niya tong sitwasyon karon sa Pilipinas. So ito nangyari ngayon sa Quiapo. O nasa Quiapo pa, nasa Metro Manila to ha. Nasa Manila. Itong si Bishop Sescon na gustong bumaba na si Bongbong Marcos. Sinusuka ka na sa ibang mga obispo, Marcos. Hindi lahat ng mga Katoliko na dadamayan ka, sinusuka ka na ngayon. Hindi ka na welcome sa iba. Hindi na natutuwa ang ibang mga pari dito ha. At itong obispo na to sa Balanga, palagay ko gusto niya talagang bababa ito sa ano. Kasi nabanggit niya na binabaha na o ano pa. Kasi nga, ito yung ano niya, yung mga flood control niya. Kung intindihin mo lang to Marcos, tong pare na to, ay, pare. No. Obispo nga yan, pero pare pa rin yan, di ba? Pero kung intindihin mo yan, Bongbong, mahiya ka nga. Mahiya ka naman. Yung pinirmahan mong budget, may ano pa rin. Mayroon pa rin mga tawag nito, kumukontra dyan. Ayan na, nagsampa na nga sa reklamo sa Supreme Court. May petition na kailangan wag i-release yung pera na yan. Sino ba may gusto i-release yan? Kahinahinala yan. Hindi nga yan dapat eh. Kaya lang itong mga congressman natin ngayon, mga ibang senador dyan,
gusto talaga mangawat ng kwarta sa kita ba? Kita yung kawatan ana. So ito na pare, obispo pa to ha. Dito basta-bastang pare. Mayroon ditong may nakatalukbong dito. Pero di ko alam kung pakinggan ito ni Bongbong Marcos. Kung hindi mo to pakinggan ngayon, mukhang mamalasin ka itong 2026 ha. Di ko kung abot ka pa ba ng December itong 2026. Tuloy mo lang yung mga plano mo talaga na yung impeachment na yan. Di ko alam kung ano kahinatnan yan, kung i-file talaga ang impeachment na yan. Kasi ayan na naman, di naman daw suportado ni Bongbong Marcos. Hindi naman daw niya yan hindi naman daw siya dyan nangingialam. Paano hindi ka nangingialam? Na ang pumirma niya, ng unang-unang pumirma niya sa impeachment ng last year, yung anak mo. Tapos yung pinakahuli, yung pinsan mong buo, yung super buaya. Yung anak mo ngayon na anak ng buhay, ano ba to? Pamangkin ng buhaya, anak ng mga kawatan kasi kayo. Ayun, pumirma. Sandro Marcos ang number 1. Pinakahuli ang kanyang tsuhin si Martin Romualdez. Yun yung pumirma dyan sa impeachment ni BP Sara. Ngayon, itong mga Katoliko ngayon, di ko alam kung warning na ba to sa mga Katoliko ngayon kay Bongbong Marcos. Kung warning to Bongbong Marcos, mag-isip ka na. Tingnan natin kung saan ang iyong nito. Saan ang apog mo nito. Kaya hiya ka na eh. Wala sa ka na eh. Nasa humili ka na eh. Rufino Sisco na to, itong obispo ng Balanga, Bataan. Sabihin na naman ito sa mga nakaantay mga Marcos nito, bakit sinali itong politika dito sa misa? Ay natural, nagsawa na yan. At yung mga pare dyan na hindi kumukontra kay Bongbong Marcos, binayaran lang naman yan eh. Kagaya niyong si Flaviano na yon. Bayad yan. Sas naman eh. Kita niyo naman kung sinong laging kadikit ni Flaviano na yon, si Dilima. O ayun, Bongbong Marcos. Pakinggan mo tong obispo na to. Bumaba ka na. Mahiya ka naman. Ang tindi nun, Bongbong Marcos. At nasa Quiapo pa yan ha. Nasa sa simbahan ng dito sa Quiapo. Itong ano ba tawag yung simbahan na yan? Ayun ko, lagi ko nasisimba dyan. Itong Nazareno. Nako. Bongbong Marcos, makinig ka na ha sa mga Katoliko ngayon. Di ko alam kung sino pa yung ibang pare dito maglabas ng sentimiento para sa'yo. Kawawa naman to si Bongbong Marcos talaga. O sinusuka ka na talaga dong. Lumayas ka na.